Kaya, ano bang gusto nyo makamit dahil malapit na po talaga magpasko po? Ang gusto ko lang po makamit ay ayun po, sama-sama po kaming pamilya at yung hindi lang po sa mga pamilya ko. Kasi po kanina may na-interview rin po akong matandang babae. Tapos kung yung binigay ko pa pong merienda sa kanya, binigay pa sa kanyang apo. Ang wish ko lang po na sana na itong Pasko na ito ay hindi lang yung mga mayaman o yung may mga kaya, yung may sasaya. Ang wish ko po ay pati po sana yung magkaroon po ng kahit kaunting kaginhawaan po yung mga kapatid natin na naghihirap. Alam ko po na parang imposible na maginhawa pa sa kanilang sitwasyon. Pero ngayon po ay Pasko. Ay nga po, ito nga po ay panahon ng pagbibigayan. So tayo po sana, tayong mga may nakakaangat sa buhay, tayo pa po yung tutulong sa kanila. Ayun po yung para sa akin, meaningful po ang Pasko kapag hindi lang tayo sa sarili natin, pamilya natin nagsasaya. Maging yung mga ibang tao na rin. Ayun po. Pero sa tingin nyo kaya, kayo ba'y masiyahin ba o malungkutin kayo sa panahon ngayon? Ay, masiyahin naman po. Kahit ano naman pong ng problema, kinakaya naman po sa tulong po ni Papa God. Ay, yun lang po, magdadasal po tayo. Pag po, sa tingin natin na mahirap ang buhay, ganan, madaming problema, maraming schoolworks, katulad po ngayon, ayun, itataas na lang po natin sa ating Panginoon. Tapos po, maging masaya lang po ay na sana kada araw ngingiti tayo kahit ano pang hirap ng buhay. Sa tingin nyo kaya, ano ba ang pinakamabigat na dahilan ba't isang tao ay nagiging malungkutin o magiging malungkot? Para po sa akin, personally po, minsan kahit po sabihin na ang gusto ko po maging masaya ang pamilya ko, minsan po ang nagiging personally po, nagiging problem po or yung nagpapalungkot sa akin yung mismo kong pamilya. Pero kahit gaano ko pa naman sila kamahal, hindi ko naman po may iwasan na minsan nagkakaroon ng mga problema. So ako ay isang panganay na anak. Ang nagiging problem lang sa amin, ayun nga, since problema ng magulang, kahit na hindi ko dapat problemahin, syempre ako as anak, nakikita ko yung paghihirap ng aking mga magulang. Ayoko na ganun. So, tapos, ayun po, na kung malulungkot ako, ayun ay yung mga taong mahal ko, yung mismo sila yung hindi na ganong kasaya, hindi na ganong, di ba, ikaw, na sila na lang yung inaasahan mo, tapos sila pa yung minsan nagiging sanhi ng problems mo, or hindi na pamilya, minsan kaibigan pa, ayun po. I see. So I do appreciate naman yung inputs po dito, no? Pero sa tingin nyo kaya, sa tingin nyo dahil ba sa pandemya, nagbago ba talaga ang buhay ng mga tao po? Definitely po, nagbago po ang takbo ng tao. Hindi lang po ng mga mayayaman, lalong-lalo na po yung mga nasa may hirap na mga lugar. Ay syempre po talagang napakalaking epekto po ng pandemya, lalo na po sa, ayun nga po, ay i-narrow down na lang po natin. Ako bilang estudyante, sobrang hirap po nung kami nag-online class, na hindi naman po kasi lahat ay may environment na maayos, hindi naman lahat ay may capability to study nung pandemic. So ayun, doon pa lang yung ako bilang isang estudyante, naranasan ko na ito pala yung epekto. Lalo ng another po ay yung socialization. Dahil nga po parang nagkaroon ng mga quarantine, tayo na-stuck po sa mga bahay. Naramdaman ko po talaga yon nung isa po sa family member ko ay nagkaroon ng COVID. Talaga pong
iniwalay po muna siya para lang po hindi kami magkahawa-hawa. Ang laki pong effect nun gawa po kasi ay dahil nga dati sanay ka na kasama mo yung mga pamilya mo, 'di ba? Mga kaibigan mo, tapos ang saya nan pag nasa eskwela ka, nakakasama mo yung mga classmate mo. Pero noong nag-pandemic talagang nahinto ka sa bahay, nawala po yung socialization. Sige, ito po. May iba akong mga kaintulad na tanong. Mabilis lang po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lang po, kayo ba isang mabuting tao po? Sa tingin ko po, hindi po ako yung may karapatan na sumagot dyan. Alam ko po tinatanong niyo ko, pero para po sa akin, hindi po ako may karapatan na sumagot dyan. Ang may karapatan lang po na sumagot dyan ay si Papa God po at yung mga tao nakakasalamuha ko, mga pamilya ko, mga kaibigan ko at lahat ng taong kilala ko. Sila lang po yung makakapagsabi, mabuti ba talaga akong tao? Pero kung ito po, kung isasagot ko po sa sarili ko talaga, sa tingin ko naman po, ginagawa ko naman po yung lahat para maging isang mabuting tao po. Ito, tanong ko lang po, may ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang. Ay, sa panahon po ito na lahat na po ay maisa-search sa Google, sa mga sites, hindi na po talaga. Pero syempre, pwede naman sabihin natin ng kahit ang pagsasearch sa internet, like yung sa Google, pwede sabihin natin parang dictionary kasi nag-e-evolve naman yun eh. Pero bigyan ko kayo ng konting trivia para lang dito, no? Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw na mabuti o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Isipin ng moral ay ugali ng tao sa karakter, sa panloob. Parang sinasabi kasi, wala dapat ginagawang kasalanan, krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis na mga tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba yung nakapagsinungaling po sa tahanan ng buhay niyo po? Opo. Lahat naman po siguro tayo ay sa isang parte ng ating buhay ay tayo nakapagsinungaling na. Yun nga po, ang problema, lahat talaga tayo guilty kasi ang unang po matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay palpak. Pero ito po, kayo ba yung nakapagnawa po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit anong pong halaga, kahit yung nasa internet? Hindi po. Hindi ko po kailanman kukunin yung hindi sa akin kasi kung ako naman po yon, ako naman yung nawalan, ay ayoko na rin naman po mangyari yun. So, kung ayaw ko pong mangyari sa akin, ayun nga po, hindi natin gagawin sa iba ko. So, kung ayaw natin na tayo manakawan o mawala ng gamit, wag natin kukunin yung hindi sa atin mula sa iba. Okay, I do understand, no? Pero sa tingin nyo kaya, kayo ba ay nakaranas ka ba kayo na magalit sa isang tao minsan? Ulit ko, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao minsan? Opo, lalo na po kaninang umaga pa lang po. Yes po, definitely po. Sa tingin nyo kaya, nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Ay lalo pong tumitindi pag tayo nagagalit, lalo na't hindi natin na-handle ang ating mga emotions. Siyempre, hindi rin na natin na-handle yung ating stress. Yun nga po ang problema eh. Normal naman po, pag tayo po magagalit, syempre masasaktan. Alam mo po tayong tatawa o ngingiti. Baka baliw na po isang tao o sasabi niyang siya ay manhid na. Kaya hindi niya nararanasan na siya nasasaktan. Pero may sasabi lang kasi, nandito kailangan sapakin, suntukin o kahit ano. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kaya na magmura. Parang nakapatay na pala tayong tao, pero hindi po literal. Galing sa ating puso. Pero lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nire-respeto niyo ba magulang niyo lagi o minsan may mga away po? Ay minsan po, hindi ko po maikakaila na nasasagot ko po ang aking mga magulang kahit minsan po ay labag naman sa akin doon. Kasi nga po ay kahit ano pong mangyari ay mahal ko po yung mga magulang ko. Pero hindi rin po talaga kasi may iwasan na magkaroon ka po ng tampo o galit. Hindi naman po maiwasan. Pero ang isang bagay na ating magagawa para maging solusyon dun ay magpatawad, syempre po. Yun nga po, kasi imposible naman po talaga na marespeto natin magulang na walang away. Lahat talaga tayo dito ay pumalpak. Simula pa lang pagkabata lang, nagtatantrums, gano'n. Yun yung problema nun. Yun nga lang, dapat respetuhin natin magulang. Ano mangyari, walang away, pero imposible. Lahat talaga tayo dito ay guilty. Yun ay ilan lang sa maraming tanong, no? Pero lilinawin, hindi ko po hinuhusgahan. Ito'y para lang malaman kung tayo po'y mabuting tao.
Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po to pananakot, at haharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayo? Hindi ko po malaman kung hindi ko po agad masagot yung tanong na yan. Kasi nga, dahil, tulad nga po ng aking nabanggit kanina sa isa niyo pong tanong, hindi po ako yung may kaya or yung may karapatan na humusga sa aking mga nagawa. Ayun lang ay si Papa God. Pero kung sa akin naman po ay hindi ko po talaga alam. Yun na. Baka po guilty or hindi ko po talaga alam eh. Sige, okay lang. Kaya nagtatanong lang naman ako pero sa tingin nyo kaya, saan kaya kayo pupunta? Sa langit kayo pupunta o sa impyerno po kayo pupunta? Tanong lang din. Or same lang rin kanina, hindi nyo sure? Hindi po sure, pero magbibigay po ako ng kung naman po ay sa kung saan naman po mapalangit, mapa-impyerno, ayun naman po ay bunga rin ng ating mga nagagawa, di ba po? So, hindi po tayo makakapamili, di ba po? Kung saan man po tayo humantong, mapalangit man o mapa-impyerno. Pero, ganito lang po ang magiging advice ko. Minsan lang po tayo mabuhay. Make our lives, yun po, na mapakipakinabang, tumulong sa kapwa, mahalin ng mga magulang, respetuhin ng mga magulang, mahalin ng mga kaibigan, gumawa ng mabuti. Lahat ng utos ng ating Panginoon ay sundin. And sa tingin ko naman, kapag naman nagawa mo yung mga yon, at kapag aminado ka sa iyong mga kasalanan, kapag repent ka sa ating Panginoon, ay sa tingin ko naman, may chance naman na ang iyong punta ay sa piling niya. Okay, interesting yung mga sagot nyo, pero dandahanin lang natin, no? Kunwari lamang may isang kriminal, no? Kunwari lamang, siya ay nakapatay ng tao, nagnakaw siyang pera sa bangko, at itong sasabihin niya sa judge, Judge, guilty po ako, maaari, pero parang hindi ako sigurado kung talagang mali ginawa ko. Pero ano kaya ang inyong desisyon dito? Pero sasabihin ng judge, ano pinagsasabi mo? Alam mo na may batas, alam mo may consequences. Pag ginawa mo yan, alam mo na pag may ginawa kang mali, hindi sabihin ikaw ay incapable. Alam mo, kasi meron ka talagang idea. Kasi bibihira lang po sa korte yung isang tao, kunwari nagnakaw, nakapatay ng tao, pero may mental problem. Pwede pa yung lusutan pa yan eh. Pero kung isang tao, meron talagang knowledge, alam niya yung ginawang action, ang sasabihin ng judge, alam mo na ito, ibig sabihin, kailangan mo pagbayaran, kailangan mo pa rin tanggapin to kasi pag may nagawa kang ganitong kasalanan o krimen, mabigat talaga ito at kailangan mo pagbayaran, kailangan ka pa rin itapon sa kulungan kahit hindi ka pa sigurado dito. Tama po ba? Kailan niya pagbayaran ito? Opo, tama po. Tama rin po yung inyong pahayag na alam niya nga yung kanyang ginagawa, tapos hindi pa mapapasan. Ang isa ko pa pong natutunan ay hindi po valid reason ng pagiging, ayun nga po, ignorante, na hindi mo alam na mali ito, na tama ito. Hindi yon valid na rason para gumawa ka ng masama sa ibang tao. Ito kasi yung problema po, no? Kasi sa Biblia kasi, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at hindi mabilang ng mga nagawang kasalanan, magaano mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o sa impyerno. Ang Panginoon po nagsabi niyan. Sa tingin nyo kaya, nag-aalala po ba kayo na maaaring sa impyerno po tayo pupunta? Hindi lang kayo nakatayo, tayong lahat. Sabi ng Panginoon, sabi sa Biblia. Nag-aalala po ba kayo dito? Nag-ano po? Nag-aalala po ba kayo dito na maaaring sa impyerno po tayo tatapon? Sabi ng Panginoon. Opo, sino naman pong hindi mag-aalala doon na masusunog tayo sa walang katapusang apoy, di ba po? Sino naman pong hindi mag-aalala doon? Siyempre dapat po talaga tayo mag-alala. Regardless na yan kung kilala mo isang tao, hindi. Kasi buhay po yun eh. So, simplihin ko lang yung tanong, no? Mamili kayo. Mipili lang, ha? Tao o pera? Tao po. Bakit po tao? Hindi po ba ang tao na rin ang gumawa ng pera? At hindi po ba ang tao lang, ginagamit niya lang ang pera eh. Sa tingin ko po, kung walang namang pera, hindi naman ganun magiging gahaman ang mga tao. At
bakit po tao ang aking napili? Tao po, kasi mas pinipili ko po yung aking pamilya, aking mga kaibigan, at yung mga taong nagpapahalaga sa akin. Hindi po matutumbasan yun ng kahit anong amount ng pera. Hindi po matutumbasan ng papel o ng barya yung pagmamahal na binibigay sa'yo ng isang tao, ng iyong pamilya. Ayun po. Totoo naman po yun. Kasi tayo po kasi inilikha ng Panginoon sa kanyang imahe. Nababasa natin yan sa Biblia. At ang pera lang naman yan ay isa yung produkto para isang tao mamuhay ng maayos sa mundo. Dahil tayo kasi binigyan ng Panginoon ng tinatawag na dominion o yung buong kakayahan. Kaya tayo mas kakaiba kaysa sa hayop. Dalang hayop lang, isa lang or ang kanilang skills Pero ang tao, marunong mag-isip, marunong makipag-usap kahit sino pa, kahit anong lingwahe. Yun nga lang, ano man mangyari, dapat tayo mag-alala kasi lahat tayo guilty, siyempre tayo tatapon. Kasi galit po ang Panginoon, hindi lang sa kasalanan, kundi sa makasalanan tulad natin. Kailangan ng justice ay galing sa Panginoon. Pero, pwede po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin tong salita na to. Narinig niyo ba salitang mercy? Tama po, opo. Narinig ko na po. Ano ibig sabihin ng mercy? Sa Tagalog po is awa. Awa. Yun, ibig sabihin, pwede tayo humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo makasalanan. Inamin natin na tayo po'y mahina at tayo po talaga ay pumapalpak. Iba po sa taong mataas ang pride. Ibig sabihin, okay lang sa Panginoon, hindi sabihin okay parang okay lang, no? Okay sa Panginoon yung nakikita yung taong humingi ng awa sa Kanya. Hindi po insulto yun. Bagkus, mas gusto pa nga niya yung taong hingi sa Kanya ng awa o yung nagpapakumbaba kaysa nagpapayabang at nagpapatas sarili niya. Kasi pag binato mo ng kasalanan ng ginawa niya, titiklop yun Kasi alam niya na ginawa niya dyan ay mali. Pero pipilitin lang niyang baluktutin. Lahat ng tao alam ang katotohanan, pero maraming tao, di ko po nilalahat, binabaluktot po ang katotohanan. Kaya ang Panginoon talaga, alam niya na talaga tayo guilty dito. Pero pag tayo humingi ng awa sa Kanya, pwedeng magkaroon ng pagbabago. At for sure, alam niyo na po ito kasi may mga binanggit kayong mga terminology. Ano kaya yung dalawang bagay na pwedeng makamit ng isang tao? Ano yung dalawang bagay na pwede niya makamit upang siya ay maligtas sa biyaya ng Panginoon, bagamat nasa Kanya lamang ito? Meron kayong idea? Ano kaya yung dalawang bagay na yun? Para maligtas po, kapatawaran at yun nga po, pagiging mapakumbaba. Ganito, narinig nyo na itong salita na to. Familiar kayo sa repent to? Nabanggit nyo na ito kanina? Repent po. Opo, ano sabi ng repent? Paghingi po ng ano nga tawag doon? Paghingi po ng awa, ganun po. Okay. Tama yung sinabi nyo Pag salting repent ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo pong gumaling pag kayo nakakasakit? Tama po. Diba? Pag kayo nadudumihan, lilinisin yung sarili nyo. Opo. So dapat pag tayo nagkakamali, patuloy po tayong lalayo sa kamalian. Hindi yung gusto pa natin ng mali. Kasi alam natin na mapapahamak talaga tayo. Isabihin, patuloy po tayong lalayo sa tinagawang kasalanan at babaguhin ang ating puso at isipan. Laging pagbabago. Hindi po siya perfect process. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Or sa English, repent and put your trust sa Panginoong Hesukristo lamang. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak tayo maliligtas, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa biyaya ng Panginoon. Bibigyan tayong bagong puso't isipan at tagisilat po. Ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang at dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Sa tingin nyo kaya nagsasabi kayo ng totoo? Tanong lang. Opo, kasi nakakahiya naman pong magsinungaling kasi po first time ko pong ma-interview. Hindi, para pong nakaka, naman po. Sa lahat naman po ng bagay, dapat ay maging totoo tayo, di po ba? Pero sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Definitely po, mapag-iisipan ko po pagka-uwi ko po, baka po makwento ko po sa pamilya ko po. Eto, tanong ko lang po, kayo ba yung nagbabasa po ng Bible? Sadly po, hindi po. Ang dami na, alam ko po na hindi po valid na rason na maraming ginagawa, na maraming problema. Ayun nga po dapat yung ginagawa kong dahilan para magbasa ng Biblia. Pero nakakalungkot man po, pero aminado po ako na hindi po ako nakapagbasa ng Biblia. Pero binabawi ko naman po sa ayun nga po, pang araw-araw na pagdadasal, hingi ng tawad sa Kanya, at
papasalamat, pagsisimba. Yun po. Kaya ganito po, di ba pag kayo nagugutom, kakain talaga kayo? Opo. Di ba pag kunwari dito kayo sa Sampaloc Lake, actually hindi man kunwari, nandito talaga kayo, bigang kumukulot yan nyo, bibili talaga kayo pagkain, tatakbo talaga kayo, ano mang mangyari? Opo, tama. Sana nga lang po, dapat ganoon din po mindset natin kapag nasa spiritual. Marami kasing taong natitake for granted yan, pero parte po ng ating buhay, may physical, may mental, may social, may emotional, at spiritual. Ibig sabihin, kung tayo pinabubusog sa ating physical na katawan, dapat tayo nabubusog sa kanyang salita. Kasi ang kalaban po natin ay mga tukso. Nasa paligid lamang yan, di mo namamalayan, baka napapahamak na. Pag kasi binasa natin kanyang salita, parang itong love letter sa atin. Kasi nagmamalasat ang Panginoon kahit pa tayo ay guilty. Nagsulat siya ng salita para ito magiging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Huwag niyo sanang masamay, no? Meron ba nagbigay sa inyo ng love letter sa buong buhay nyo? Tanong lang. Isang beses po. Isang beses. Pero imagine nyo, sabihin natin hindi yan stalker, no? Kunwari lang, genuine yun. Ang Panginoon, hindi mo sabihin stalker ang Panginoon. Kasi siya mismo, kahit tayo ay guilty, galit siya sa kasalanan at makasantulad natin, nagbigay pa siya ng instruction. O parang ganito lamang. Kayo ba ay nahihirapan sa math? Opo, mas nahihirapan po ako sa math kesa po sa English, kaya po ako nag-UMS. Okay. Pero naranasan nyo ba na kayo pasagutin ng inyong guro sa board ng kunwari isang problem at talagang tumigas ng inyong katawan dahil di nyo maisagot talaga? Kahit ano pong try ko, kahit ano pong solve ko, meron po talagang pagkakataon na nanginginig ka na lang po at napapatigil na ano pong gagawin ko dito. Pero kahit inis na inis ang teacher, ibibigay pa rin niya ang solusyon kasi hindi niya po pwedeng i-ignore. Ganon din po ang Panginoon, kahit siya galit siya sa kasalanan at sa makasalanan, pero mayaman rin po siya sa biyaya kasi balanse po ang kanyang katangian. Na kung saan, pag binasa natin kanyang salita, tsak, hindi tayo mapapahamak kasi yun yung kanyang salita ang maging gabay natin at para tayo laging nasa liwanag, hindi yung nasa madilim. Dahil ang gusto kasi ng mga tao, kung ano yung nasa mundo, pero hindi mas sinasabi ng mundo na yan ay mali. Ang gusto nila sabihin lahat yan tama, pero ang problema, lahat ay tatamaan talaga sa kapahamakan. Di ba? Pero ang salita ng Panginoon, kailanman hindi yan magsisinungaling, hindi siya ang gagawa ng kasalanan. Tayo pong gumagawa ng kasalanan, hindi siya. At gusto niya na itong kanyang salita ang magiging gabay para hindi lahat ng tao, ano man mangyari, ay mapupunta sa impyerno. Dahil ang bad news, maraming pong lahat talaga ang itatapon sa impyerno dahil galit siya sa kasalanan. Pero maraming po makakapunta sa langit hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila ay maliligtas dahil doon sa biyaya ng Panginoon. Dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at meron ba yung katanungan po? Meron po ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala na. Sige po, maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Thank you po sa pagkakataon na ma-interview po at mas makasagot sa inyong mga isa pong karangalan. So, Merry Christmas po at Happy New Year po. Merry Christmas po and Happy New Year's.